What's up everyone? What's up everyone? Nandito na naman po tayo sa Gabriel Alyones Vlog. So, kumusta naman po tayong lahat, guys? Of course, na-miss ko kayong lahat, mga kapatid, na it's been a while, guys. It's been a while. Of course, kailangan natin mag-download every week, no? Ayan, so watch out, shout out sa ating mga viewers or mga SKs dyan all around the world. So, ating pag-uusapan po ngayon is all about KK Youth Profiling. So, ano nga ba yung KK Youth Profiling, Kuya Gab? So, ayun na nga, no, tignan nyo naman, marami na po mga SK na nagpa-function about sa youth profiling. Mga iba't ibang strategy ng youth profiling ang ginagawa ng ating mga SK, guys, all around the world. Palakpakan naman natin sila dyan, guys. Applause and applause and applause. Nagpa-function talaga ang lahat. Oh my God! Wow! Talaga ang lahat. So, ayan na nga, ang ating pag-uusapan is all about youth profiling, and malalaman natin lahat yan, guys, sa ating content ngayon, guys. And of course, stay tuned na kayo dyan, guys, dahil sa dulo ng ating video is malalaman din natin kung ilang packs or minimum packs ng KK General Assembly ang kailangan, na minimum lang naman talaga, guys, kung ilan po talaga ang minimum ng KK Youth Assembly, General Assembly. So, stay tuned lang kayo dyan, guys, after this short intro. Welcome again. So once again, welcome to Gabriel Alyones Vlog. Ayan, so nandito na nga po tayo sa ating main topic ngayon, which is ang KK Youth Profiling. Ayan, so ano nga ba yung KK Youth Profiling? Ayan, before that, guys, ito yung ating pag-uusapan ngayon, no? Ito yung ating content or topic ngayon for today's discussion, mga kapatid, no? What is youth profiling? Supporting Republic Act, no? Sa about youth profiling, ano ba yung purpose? Tatalakayin din natin yung survey form, kung paano siya i-fill up, yung minimum total packs for a KK assembly. Yan po yung ating tatalakayin pinaka-last po sa dulo ng ating pag-uusapan ngayon, guys, no? So here we go. What is youth profiling? Ano ba kung yung what is youth profiling, guys? Ayan. So ang KK Katipunan ng Kabataan Youth Profiling, guys, isang organisasyon inilunsad ng batas, bumubuo ng mga kabataan na may edad 15 to 30 years old, mga kapatid, no? Kung kaya't ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 o mas kilala bilang RA 10742, kinakailangan ng mga newly elected SK officials na magkaroon ng youth profiling upang malaman ang mga impormasyon at datos ng bawat miyembro ng katipunan ng kabataan. Pantapos ang profiling ay doon niya magsisimula ang magkakaroon ng mga plano ng Sangguniang Kabataan kung ano, sino, at kailan at paano bubuo ng programa na kailangan ng katipunan ng kabataan para sa kaunlaran ng kanilang bawat kabataang nasasakupan sa sanggunian. Ayan, so dahil dyan, guys, yun po yung talaga yung main purpose nyo para makuha yung data kung ano ba yung mga needs and wants ng ating mga KK or mga kabataan naman sa ating mga barangay or sa ating mga zone, mga kapatid, no? So yan po talaga yung main purpose ng ating youth profiling at kung ano yung youth profiling, guys. Ayan. So, supporting Republic Act, no, sa youth profiling, of course, na-mention ko na din kanina, ito yung Republic Act 10742 in connection to Section 5, which is the IRR, Implementing Rules and Regulation of the 10742, states that the Katipunan ng Kabataan shall serve as the highest policy-making body decision on matters affecting the youth in the barangay, as defined in the Section 4 of the same law, as KK refers to those persons who are 15, not more than 30 years old. So, eto na nga, guys. Furthermore, the functions of the SK is to effectively respond the youth concerns in their respective barangays, which is in harmony in accordance with the Section 8 of the IRR. The provision provides that the SK shall conduct youth profiling, establish, maintain, and update database a youth in the barangay, and ensure the submission of the commission and proper turnover in the next set of SK. So, napaka-importante po ng youth profiling, guys, no? So, dito po natin malalaman kung ano nga ba talaga ang mga gusto ng ating mga KK. So, kung meron kayong pinakaunang KK General Assembly ninyo, mag-youth profiling kayo, guys. So, dapat yung una natin gawin. Depende na din kung anong strategy na gusto nyong gawin, no? Yung iba, hindi nila binibigyan ng mga
tawag dito, hindi nila binibigyan ng mga services ng SK, no, kung hindi pa nakapag-youth profiling. That's why it's very easy and very fast lang naman yung youth profiling. It's either 15 to 10 minutes lang naman, no, pwede na siyang matapos, no. So yun na nga yung ating Supporting Republic Act, which is the number 10742. Yung ating Reform Act of 2015 lang naman yung napaka best friend talaga na RA ng mga SK, no, yung ating Republic Act 10742, the Reform Act of 2015. Ayan. So next guys is purpose. Ano ba yung purpose talaga, Kuya Ga? Bakit may mga pa-KK youth profiling or bakit may pa-youth profiling pa sa kada barangay? Excuse me everyone. So eto na nga, maraming salamat sa Barangay Ginuyang, Municipality of San Mateo. Dito ko po nakuha yung itong post na ito, no, sa kanilang Facebook page. Ang youth profiling ay isang paraan ng pagkolekta ng datos tungkol sa mga kabataan ng isang lugar. Ito ay ginagawa upang makatulong sa pagbuo ng mga programa at polisiya na nakakatuon sa pangangailangan ng mga kabataan sa pamamagitan ng youth profiling. Maaaring malaman kung kailan ang mga kabataan sa isang lugar ang kanilang mga pangangailangan at mga issue na kinakaharap nila. So alam natin maraming mga issue na kinakaharap ang mga kabataan ngayon, no? Andyan na papasok yung mental health, yung teenage pregnancy, yung adolescent pregnancy, or yung maagang pagbubuntis. Papasok din yung HIV, gender identity, or meron din, papasok din minsan yung GBV natin, no? Yung ating mga gender-based violence. Papasok din yung ating mga CICL, yung mga children in conflict with the law. So yun po, marami talagang problema. So kailangan nating malaman kung saang parte yung ating mga youth na siniserve, no? So saang part sila belong, para malaman din naman natin kung anong klase mga programa ang pwede nating ibigay sa kanila. Ano yung mga programa na pwede nating ibigay at of course iserve sa ating mga kabataan. So once again, maraming salamat sa Barangay Ginayang, Municipality of San Mateo, sa SK ng San Mateo. Thank you so much for this one. So kung mayroon naman tayong natututunan, no, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa ating mga next video na i-upload. So next video kasi guys, magdi-discuss na tayo about ABIEP, LYDP at saka CBYDP. Napaka-importante po niyan guys, no, as an SK. So next naman is a survey form. So atin nang tatalakayin yung ating survey form, no? Kung ano ba itong survey form na ito? Ano ba talaga itong survey form? So ito lang naman yung mukha ng survey form, guys. Tignan nyo naman. Ayan, tignan nyo. Yan po yung ating survey form. Sa respondent number, dapat si SK na maglagay yan eh. Kung makapapin sila ng 100 to 150, dapat lagyan nila na yung number. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on and so forth. Or lagyan na nila ng number agad. Yan, no? Name of the respondent, of course, yung last name nyo, first name, middle name, and suffix. Depende kung may junior or ano ka, senior ka, or ganun ba. Yung last name, guys, ito yung, lagay na lang natin yung pangalan niya is si Micaela C. Imata or Micaela C. Peñas, no? Lagay natin sa last name niya, guys, of course, yung Peñas, yung first name, yung Micaela, tsaka middle name, yung letter C, no? Yung Clinesta, or lagay nyo complete Clinesta, guys, no? Yung suffix naman, depende kung merong suffix or junior or senior or whatever, no? Sa location, lagay nyo po yung Region 10. Of course, nasa Region 10 ako ngayon, Province of Misamis Oriental. City, Taguluan. Barangay, of course, Kasing Lot. And Porok or zone is Zone 2B. Ayan, madali lang yung iba. Mga personal information lang yung iba. Yung age, birthday, email address, contact number, at so on and so forth. I-check nyo lang yung iba dyan, guys. Mag-ask kayo sa inyong mga SK kagawad, no? Para mag-ask kayo ng assistant if you really need assistant. Dito lang naman sa baba yung medyo tricky, no? Kung registered SK voters ka ba, of course, dapat mag-yes. Did you vote last SK election? I-click nyo yung, mag-check kayo ng yes or no kung hindi. Registered national voter, of course, yes. Have you already attended a KK assembly? Kung nakapag-attend ka na ba daw ng KK General Assembly, guys? If yes, pumunta ka lang doon. At kung magkano or ilang times ka na nakapagsali, no? Ilang times ka na nakapagsali. And pag hindi naman, there was no KK Assembly meeting or not interested to attend yan. And don't forget nga, pirmahan niyo po dito sa baba. Ayan, may name and signature overprinted to participants kayo na pwedeng pirmahan dyan sa baba, guys, no? Ayan, nandyan sa baba. So, ito na yun. Depende, i-insert nyo din yung address at header
Depende, Casino, Tagalog, Misamis, Oriental. Depende na kung anong header nyo dito, guys, or sa pang ilalagay nyo dyan sa top, no? Ayan. Depende na din dyan, guys, no, kung, depende na talaga kung paano inaatake talaga, kung ano yung atake na gagawin ni SK, no, para makuha yung mga datos or mga datos ng ating KK Youth Profiling. So, don't you worry, guys, ilalagay ko po dyan sa baba ng ating description yung ating mga form, ilalagay ko po sa mga form dyan sa ating baba, at pwede nyo yung i-download yan, guys, no. So, madali lang talaga yan, guys. Ayan, ito naman yung accumulated na, so ilalagay nyo lahat ng na-fill up ninyo, kung anong region, province, of course, dito nyo ilalagay lahat dyan, guys. Yung name, talaga i-encode nyo po ito isa't isa. Dito nyo po ilalagay lahat yan, yung kanilang mga information. Ayan. Next naman is minimum total packs for a KK assembly. Na napag-usapan ko na to nung last video ko, nung last vlog ko, no? Yung total packs for AKK assembly. Pero uulitin lang po natin, guys, kung magkano nga ba pa talaga, ilan ba talaga ang minimum, no? Eto po yun, guys. Ayan. So, yung minimum po, guys, so dito sa amin, it's around 7K to 6K yung aming mga KK registered voters dito. So, nandyan kami sa mga 140 yung aming minimum, no? Pag mag-KK General Assembly kami. Depende na sa inyo dyan, guys. Of course, kung pasok kayo sa 20K, dapat 160 or 10K to 10,101 or 10,001, pasok na kayo sa 160 dyan kung may 100 or may 1 ba yan. Pero kung 10,000 sirado lang yan, guys, of course, 140 lang talaga. DILG nga pala ito, guys, no, from DILG MCD Memorandum Circular number 22032, guys. Ayan. Ito po, depende po talaga yan sa number ng mga registered KK voters sa inyong barangay. Ayan lang yun naman ang minimum, guys. Very easy lang naman, no? So, dapat yung attendance ninyo pag mag-KK General Assembly kanyo is makukuha itong target na ito na minimum requirements, guys, no? Para mas masabi natin effective and transparent ang inyong pag-KK General Assembly. Ganon yun, guys. Ganon talaga yun. So, ayan na nga. Maraming salamat. Yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. It's all about KK Youth Profiling lang naman. It's very easy lang naman, guys, no? Kung meron naman kayong mga questions and katanungan, guys, mag-usap lang kayo dyan, guys. Mag-comment lang kayo sa baba ng ating comment section, and nandyan po sa baba yung ating mga source, or ilalagay ko po sa baba yung ating description, sa ating description yung ating mga link, at of course yung ating mga forms, no, na pinakita natin ngayon, guys. So eto na nga, guys, napaka-importante po talaga ng youth profiling, no? Ito po talaga yung base, or dito tayo magbe-base ng data kung ano nga ba talaga ang mga service at serbisyo na kailangan nating ibigay sa ating mga KK or sa ating mga voters, or dito sa ating barangay, no, or sa inyong mga kada barangay dyan, guys, no. Sa ating mga peoples naman na hindi SKs, no. So kung meron namang kakatok sa inyong bahay at kung gusto na kayo nilang i-ask ng mga datos or mga questions lang naman about youth profiling, huwag naman kayong magmemaldita, no? I-welcome naman natin sila, dahil ito po yung basihan na nagpo-function talaga si SK Kagawad, and of course si SK Chairman, dahil nag-youth profiling talaga sila. Depende sa atake kasi yan, guys, yung iba ino-online lang nila yung youth profiling. Yung iba, house to house nila. Yung iba naman, sinasabay na nila sa KK General Assembly. Depende na din kasi yan sa mga strategy. May marami na akong nakitang strategy sa Facebook, no, about sa mga youth profiling. So, yun na nga, guys. Maraming salamat, everyone. I hope nag-enjoy tayo sa ating vlog ngayon. Of course, pag meron naman kayong maraming natutunan and of course, it's a very thankful po si Gabriel Oliones Vlog sa mga supporters. Medyo tumataas na po yung ating watch hour. It means po marami na pong nanonood sa ating vlog. Maraming salamat po, everyone. Thank you so much. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa mga next video na i-upload. Maraming salamat. Bye-bye!